Mataas na pagpupuri, pagbuwalhati at tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dobling paggalang sa ating minamahal na mga magulang sa ating mahal na Panginoon, pag-aalala at pagsariwa sa mga aral at turo na ating minamahal at ginagalang na Pastor, Evangelista Weldy Estrada Almeda at ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Pagbati sa buong beloved Almeda family, beloved preacher, worker, beloved preacher. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na muli mo po akong nakarating po dito sa gawaing ito. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking... Nais ko pong ibahagi ang aking patotoo sa inyo. Ako po ay may karamdaman na heart enlargement. Napumpain po ako sa Philippine Heart Center at doon po ay sinabihan po ako ng aking doktor na ready for operation daw po ako. At tunay nga po na nadala po ako sa operating room at pagdating po sa operating room, ang sabi po ng doktor sa akin, hindi na tumalab ang mga gamot sa aking katawan. At himala na lang daw ng Diyos ang magpapagaling sa akin. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon at nung time po na yun, July po yun, 1989, at tunay nga po na ako po ay pinalabas ng ospital at pagdating ko po sa ospital, July po yun na, at nung nilabas po ako sa ospital, ako po ay nakarating sa aming bahay at meron po akong kapitbahay na dumadalo sa gawaing ito. At ang sabi niya po sa akin, subukan mo ate na dumalo sa Jesus Miracle International Ministry at ikaw ay pagagalingin. Ang sabi niya, ang mga cancer ay pinagagaling, ang mga bulag ay pinakikita, ang mga bingi ay pinaririnig, ang mga pipi ay pinagsasalita, at ang mga pilay ay pinalalakad. Sabi niya gano'n, ang mga patay ay binubuhay. Tunay nga po na ang sabi ko, gusto ko kung lilipat ako sa gawain yan ay magiging satisfied ako. Tunay nga po na napakadakila ng mahal na Panginoon. Dumating po yung October at nung time po na yun, sabi ng doktor sa akin, wala na daw. Pag ako ay nawala ng malay, hindi na raw po ako mabubuhay. At napakadakila po ng mahal na Panginoon kasi nung time po na walan ako ng malay, ako po ay nasa Caloocan pa noon at dinala po ako sa Sabarte. Halos inabot po kami ng 7 hours na wala po akong malay. Tunay nga po na napakadakila ng mahal na Panginoon sapagkat nung time po na yon naglakbay na po ang aking diwa at meron pong lumapit sa aking isang malaking mama na mula liig hanggang baba ang nakita ko, pero yung mukha po niya, hindi ko po makita kundi nagniningning po sa liwanag. At tunay nga po na sabi ko, dito na lang po ako. Ngunit ang tinig na narinig ko sa nagniningning na liwanag, ang sabi niya, anak, bumaba ka sa lupa, ipahayag mo ang Panginoon, ang kabutihan ng Panginoon mong Diyos. Tunay nga po na napakadakila ng mahal na Panginoon. Nung po ako'y nagkamalay, nilinga ko po, nakita ko po na paligid lahat ng mga workers sa akin na puti ang kanilang mga damit at ang mga sister po ay mga mahaba ang damit at saka mahaba yung buhok. At tunay nga po sabi ko, nakabalik na ba ako sa lupa? Nilinga-linga ko po yung aking paligid at nakita ko po yung aking pamangkin na umiiyak po sa isang sulok. Doon ko po napatunayan na napakadakila po ng mahal na Panginoon. Muli niya pong ibinalik ang aking buhay at tunay nga po na nais ko pong ibahagi sa aking mga mahal sa buhay na tunay na dakila ang mahal na Panginoon sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa unat dalangin, sa pagluhod ng ating pinakamamahal na pastor. Tunay nga po na nandyan po ang mga
kadakilaan ng mahal na Panginoon at ang himala po ng mahal na Panginoon sa aking buhay. Minsan po nung naglalakbay po kami ng aking kuya, nakasakay po kami sa isang sasakyan at tunay nga po na ang kuya ko ang nagdadrive at hindi po namin akalain na kami ay mahuhulog sa bangin. Nung nakita ko po na malapit na po kaming mahulog sa bangin, naalala ko po yung sabi ng mahal na pastor na mag-review ka lang at maghihimala ang mahal na Panginoon. Tunay nga po na nakita ko na po yun, sabi ko, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Tunay nga po na napakadakila ng mahal na Panginoon. Bigla pong huminto yung aming sasakyan at hindi po yun nahulog sa bangin. Yun po ang kahimala ng mahal na Panginoon sa aking buhay. Ganon din po sa pagpapala ng mahal na Panginoon. Hindi man po karapat-dapat, hindi man po ako karapat-dapat sa mahal na Panginoon, ngunit kinahabagan niya po ako. Nakabilang po ako sa adult choir sa aming outreach sa Magbay, Occidental, Mindoro. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa kanyang kabutihan sa aking buhay at sa himala na ginawa niya sa aking buhay. Kaya hanggang dito na lang po at pinasasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus.